Ang lalaking ito ay dating napakatapat, hanggang sa puntong hindi siya nagagalit kahit loayan pa siya sa mukha. Ngunit nang mabalitaan niyang nawawala ang kanyang pamangkin, sa isang misteryosong paraan, agad siyang nagbago at naging isang mabangis na tao. Galit na galit niyang inatake ang mga tauhan ng sindikato na may kinalaman sa kanyang pamangkin. Nagbigay sa kanila ng matitinding huling suntok pagkatapos makakalap ng mga ebidensya. Pinaghihinalaan niya ang tatlong pangunahing puwersa, ang boss ng sindikato, ang grupo ng mga resista, at ang mga Serbiano, ang nagbebenta ng mga ilegal na produkto. Sino ba talaga ang tunay na salarin? Siguradong labis kang mabibigla sa katotohanan. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Magsisimula na ang kwento. Ang lalaking ito na may tato, na dalawang salitang lumampas sa hangganan sa likod ay si Cairo. Hating gabi na pero hindi siya makatulog, kaya napilitan siyang lumabas sa balkonahe para manigarilyo. Nakita ito ng asawa niyang si Ana, kaya humingi rin siya ng isa. Napakahirap na kailangan pang maghati sa iisang sigarilyo ang mag-asawa. Hindi ito ibinigay ni Cairo sa kanya dahil iniisip niya na masama sa kalusugan ang paninigarilyo. Kung sakaling mabuntis si Ana, hindi ito magiging mabuti para sa sanggol. Tumawa si Ana sa sinabi niyang kung magkakaroon nga sila ng anak. Ang gusto niyang ipanggalan sa bata ay Amir. Ngunit si Amir ay ang pangalan ng nakatatandang kapatid ni Cairo na pumanaw na. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Kinabukasan, pumunta si Cairo sa trabaho. Dati siyang kriminal na nakulong. Pagkalabas niya ng kulungan, nagdesisyon siyang magbagong buhay. Umalis siya sa dating gang at naging isang administrative staff sa istasyon ng pulisya. Ang trabaho mo ay ang tulungan at kumbinsihin ang mga miyembro ng gang na nahihirapan na umalis sa landas ng kasamaan. Ito ay karaniwang ginagawa mo sa pamamagitan ng paggamit ng emosyon para sila ay mahikayat, na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga matatandang magulang at asawa't anak. Habang sila ay nag-uusap, biglang nagkaroon ng malakas na pagtatalo sa labas. Nakita ito ni Cairo kaya nagmadali siyang lumabas para mamagitan. At pinigilan ng lalaking humihingi ng tulong pababa sa sahig. At ang nag-aaway ay isang miyembro ng lokal na gang. Mula pa lang sa nangyari, sapat na para makita na ang grupong ito ay tiyak na hindi maganda pagkatapos nilang paghirapang paalisin ang nagkakagulo. Tiningnan ni Cairo ang sirang telepono mula sa kaguluhan. At hindi maiwasang maawa sa pera, sinabi ng boss niya na gamitin muna ang teleponong pang-opisina. May sasabihin pa sana si Cairo, ngunit hindi inaasahan, ang kabilang panig ay agad na nagsabi, "Dito, ikaw lang ang dapat sisihin sa malas mo." Ganap na itinuring si Cairo na isang tandang na loko, ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay hindi talaga nagsalita pa si Cairo. Paglabas na sa trabaho, nagmaneho ako papunta sa eskwelahan para sunduin ang pamangkin kong si Hamra. Mula sa malayo, nakita ko ang bata na nakikipag-usap sa isang babae. Akala ko pa naman ay may gusto na siya, pero nang umalis ang babae, nagmadaling lumapit si Cairo at tinanong ang pamangkin kung ano ang nangyari, at sinabihan siyang maging tapat. Ngumiti si Hamra at sinabing mga kaibigan lang sila, at may 4 pa siyang kaibigang tulad nito. Sa sandaling iyon, napansin ni Cairo ang sugat sa mukha ng pamangkin. Ipinaliwanag ni Hamra na nagasgasan siya nang maglaro sila ng bola kahapon. Si Cairo ay nagpakita ng matinding pag-aalala at nagbigay ng payo sa kanyang pamangkin na huwag magtago ng anumang bagay. Habang nagsasalita, tinanong niya ang bata kung gusto nitong umuwi para kumain. Sumagot si Hamra na mayroon pa siyang kailangang gawin. Sa ibang lugar, ang lalaking may maliit na buhol ng buhok, na kabilang sa isang grupo, ay nakikipag-usap sa isang bagong miyembro. Sa simula, maayos ang lahat. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang pangungusap ay nagkaroon ng pagtatalo. Ang isang veteranong miyembro tulad ng lalaking may buhol ng buhok ay hindi maaaring apihin ng isang bagong miyembro. Agad siyang nagbunat ng baril upang bigyan ng leksyon ang kabilang panig. Ang ibang tao nang makita iyon ay nagmadaling pumagitna at ipinagbigay alam sa lalaking may buhol ng buhok. Nakita niyang may sasakyang papalapit kaya mabilis niyang itinago ang baril sa sandaling. Lumingon siya at tumakbo papunta sa sasakyan. Ang lalaking nasa passenger seat ay ang pinuno ng grupo. Tinanong niya kung handa na ba ang mga produkto dahil nagmamadali na ang mga kliyente. Sumagot ang lalaking nakapusod na malapit na silang matapos sinadya niyang kumuha ng ilang bagong tauhan para tumulong sa paghihiwa at pagbabalot ng mga ipinagbabawal na gamot ngunit biglang inatake ng bodyguard sa tabi niya. Sinakal niya ang lalaking nakapusod at nagbabala na huwag siyang mag-aksaya ng oras sa pagbunot ng baril at paggawa ng gulo. Sa kritikal na sandaling ito, hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali.
Nang matapos magsalita ay binitawan niya ang kamay at kasabay nito, naghahapunan ng pamilya ni Cairo. Pagkatapos kumain, sinabi ni Hamra na gusto niya ng bagong jersey. Hindi pa ba napupunit ni Cairo ang lumang jersey? Ibinigay na ba niya sa batang iyon? Sinabi ng bata sa kanyang tiyuhin na huwag na siyang maging walang ginagawa at mang-asar pa. Pagkatapos ay tumayo siya at naghanda ng lumabas. Nakita ito ni Cairo kaya pinayuhan niya ang pamangkin na huwag masyadong magpagabi. Hindi pa nakakalayo si Hamra sa bahay nang tawagin siya ng lalaking may buhol sa buhok. Sinabi niya na masyadong apurahan ang order ngayon at wala na silang gaanong oras. Pagkatapos, dinala niya ang bata upang ayusin ang mga mainit na kalakal. Hindi ko inakala na ang batang ito ay naghamra na ng gang. Kinabukasan para tulungan si Sunny, ang lalaking kinausap ko kahapon na makatakas sa gang. Si Cairo ang nagmaneho at naghatid sa kanya sa isang cabin, sa isang liblib na lugar. Sinabi niya na mananatili sila roon ng matagal, at sa panahong ito, kailangan niyang itago ang telepono ni Sunny. Ito ang paraan para mawalan ng komunikasyon para makalabas sa gang. Narinig ko na ang cabin ay walang internet at walang anumang libangan. Naramdaman ni Sunny na mababaliw na siya, ngunit sinabi ni Cairo na napakaganda ng tanawin sa paligid. Talagang akma para sa paglalakad sa bakanteng oras, saka may ilang channel sa TV na mapapanood ng normal. Pagkasabi nito, biglang nakatanggap ng tawag si Cairo at sinagot niya. Nalaman niyang hindi umuwi ang pamangkin niya kagabi. Gayunpaman, hindi na bata si Hamra, kaya naisip ni Cairo na hindi naman siguro mapapahamak ang bata. Posibleng naglalaro lang sila magdamag sa bahay ng kaibigan. Ngunit ang nasa kabilang linya ay nagsabing patay na ang telepono ni Hamra. Sa ngayon ay hindi talaga siya makontak. Pagkatapos marinig iyon, nagmadaling tinawagan ni Cairo ang matalik na kaibigan ng pamangkin niya. Tinanong ni Cairo kay Hamra kung may karelasyon ito. Tinanong niya ang kaibigan ni Hamra kung nagpalipas ba ng gabi ang pamangkin niya kasama ang babae. Tulad ng sinabi ng kaibigan na ito, hindi niya inakala na mangyayari iyon. Dagdag pa niya, kakaiba raw ang kilos ni Hamra nitong mga nakaraang araw. Napagtanto niyang hindi pala ganoon kasimple ang sitwasyon. Nagmadaling umuwi si Cairo at nakita niyang tinawagan na ng kanyang ate-asawa na si Leila ang pulisya. Umaasang matutulungan nila itong mahanap si Hamra. Tinanong ng pulisya kung ilang taon na ang nawawala, at kung may relasyon ba ito sa mga taong hindi disenteng tingnan. Galit na sinigawan ni Leila na ang kanyang anak ay isang mabait na bata. Hindi siya maaaring gumawa ng mga bagay na magpapaalala sa kanya. Malinaw na hindi alam ni Leila na sumali si Hamra sa gang. Nakita ito ni Cairo at sinabing gusto niyang makipag-usap ng pribado sa pulis. Sa katunayan, silang tatlo ay kabilang sa iisang istasyon ng pulisya. Naramdaman ni Cairo na nagkaproblema ang kanyang pamangkin. Ngunit ito ay isang bagay na naiintindihan lamang at hindi masasabi. Sinabi niya na parang siya noong kasing edad niya iyon. Ang dahilan kung bakit ko sinabi iyan ay dahil noong estudyante pa lang si Cairo sa kolehiyo. Sumali siya sa isang gang at naging tulisan. Ngunit sa paningin ng pamilya, si Hamra ay palaging isang mabait na binata. Walang sino man ang naniwala na kaya niyang gumawa ng malaking gulo. Gayunpaman, bilang pag-iingat, dahil hindi pa umaabot sa 24 na oras ang pagkawala, hindi talaga magsasampa ng kaso para imbestigahan ng pulisya. Hindi kayang maghintay ni Cairo ng ganoon katagal sa matinding pag-aalala. Dinalaw niya ang gang na dating kinabibilangan ni Hamra. Humiling na makita ang boss pagkatapos makita ang tao. Tinanong ng boss kung bakit ka pa bumalik dito kahit magaling kang pulis. Ipinaliwanag ni Cairo na hindi siya pulis. Dumating siya para itanong kung nandoon ba si Hamra sa gang. Natawa ng husto ang boss at tinanong kung ganoon ba siya kabait, para alagaan ang pamangkin ng iba. Sinabi ni Cairo na nawawala si Hamra at kung makita nila ang bata, kailangan nilang makipag-ugnayan sa kanya. Galit na sinabi ng boss na 10 taon na silang hindi nagkita. Kaka-rating mo pa lang, ito na agad ang sinabi mo sa akin. Ayaw ng pag-usapan ni Cairo ang mga lumang bagay, iniwan niya ang numero ng telepono at umalis na. Paglabas sa pinto, nakita ni Cairo ang lalaking may buhol sa buhok na dumaan sa gintong kwintas sa leeg nito. At napagtanto niyang iyon pala ang bagay na iniwan ng kanyang yumaong kapatid para kay Hamra. Ngunit dahil napakaraming tao sa gang, siya ay hindi na nagtagal pa. Bumalik si Cairo at agad na nakipag-ugnayan kay Ana. Sinabing may kinalaman ang pagkawala ni Hamra sa gang. Nang marinig iyon ni Ana, mariin niyang hiniling sa kanya na huwag gumawa ng pabigla-biglang hakbang. Kailangan nating hintayin ang pulis na ayusin ang problema. Sa kabilang banda, hinanap ng boss ang lalaking may buhol sa buhok at tinanong kung ano ang ginawa nito.
Sinabi ni Hamra, ang lalaking may buhol sa buhok, na pinapakuha niya ang bata para kumuha ng ilang plastic bag. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi na bumalik ang bata. Sumigaw pa siya na nagpadala siya ng tao para hanapin ang bata. Sino ang nakakaalam kung saan nagtatago ang batang iyon? Nang makita ng boss na naglakas loob ang lalaking may buhol sa buhok na sabihin iyon. Tinanong siya ng boss kung sawa na ba siyang mabuhay. Itinanong pa niya kung maayos ba ang paghahatid. Sumagot ang lalaking may buhol sa buhok na maayos. Ang mga paninda ay nasa akin, kaya paano siya naglakas loob na gawin iyon? Ngunit ang boss ay orihinal na humiling sa ibang miyembro na si Carmen. Namamahala sa mga paninda, bakit napunta sa kamay ng lalaking may bukol sa buhok? Ipinaliwanag niya na si Carmen ay abala sa mga usaping pampamilya, at ang boss ay ayaw ding palalin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga paninda ang pinakamahalaga. Binalaan niya ang lalaking may bukol sa buhok na ingatan ang mga paninda, at mabilis na hanapin si Hamra. Pagkatapos nito, umalis na ang boss kasama ang kanyang mga tauhan. Kasabay nito, si Cairo ay nagdala ng pala sa ilalim ng isang. Pagkatapos ng matinding pag-aalinlangan, sa wakas ay kinuha niya ang nakatagong baril. Dahil alam niyang kritikal na ang sitwasyon, at minsan mas epektibo ang bala kaysa salita. Paglipat ng eksena, sa wakas ay pumayag ang pulisya na kumilos para hanapin ang tao. Dumating sila sa tapat ng isang bahay at paulit-ulit na kumatok. Ang resulta ay matagal na paghihintay ngunit walang sumagot, dahil ang tao sa loob ay ang lalaking may buhol sa buhok, at hawak pa niya ang mga ilegal na bagay. Talagang hindi siya nang ahas na buksan ang pinto para papasukin ang pulisya. Habang nag-aalangan ang mga pulis kung sisirain ba nila ang pinto, isang matandang babae sa katabing apartment ang nagbukas ng pinto. Nang makita ito ng mga pulis, ipinakita nila ang kanilang id at sa gabay ng ginang. Pumasok sila sa kabilang bahay at tinanong siya kung nakita niya ang tao sa larawan. Sinagot ni Tia Fang na nakita niya dahil tinulungan siya ng binata sa pagbubuhat ng kanyang mga bag noong nasa eskwela pa siya. Ayon sa kanya, mabuting tao ang bata. Hindi tulad ng mga miyembro ng gang na gumagawa ng masama, pinapaliwanag pa ng mga pulis ang ginang. Sinabi ni Tia Fang na pinaghihinalaan niya ang pagkawala ni Hamra. Dahil sa mga gang, dahil ang anak mo ay pinatay din ng mga gang. Tinanong ng pulisya kung may nakita ba siya kamakailan. Sumagot si Tita Fang noong Huwebes ng gabi noong nakaraang linggo, pumasok si Hamra sa kabilang gusali. Nang marinig ito, nagpa siya ang pulisya na kailangan nilang gumamit ng puwersa upang pasukin ang katabing bahay. Sa oras na iyon, natakot ang lalaking nakapusod na babalik ang pulisya. Kaya nagmadali siyang ilipat ang mga ipinagbabawal na gamot sa ibang lugar sa gabing iyon. Ang lalaking nakapusod ay nasa bahay, nagmumuni-muni tungkol sa buhay, nang biglang dumating si Cairo. At itinutok ang baril sa kanyang ulo. Nataranta siyang humingi kay Cairo na makipag-usap ng maayos kung ano man ang kailangan niya. Pagkatapos marinig ito, ang unang ginawa ni Cairo ay bawiin ang gintong kwintas. Lihim siyang nagdala sa lalaking may buhol sa buhok sa isang kubo sa labas ng bayan sa gabi. Pagkatapos buksan ang trunk ng kotse, galit na nagmumura ang lalaking may buhol sa buhok. Hindi nakipagtalo si Cairo sa kanya kundi tinutukan niya ito ng baril para pumasok sa basement. Matapos niyang atali ng mahigpit ang lalaki sa poste, kinuha niya ang kwintas at nagtanong kung saan nanggaling ang bagay na iyon, ngunit matigas ang ulo ng lalaking may buhol sa buhok at hindi nagsalita. Kaya hinayaan na lang ni Cairo na mag-isip-isip ang lalaki sa basement. Kasabay nito, naghihintay si boss na matanggap ang kargamento. Hindi niya inaasahan na lahat ay nandyan na maliban sa lalaking may buhol sa buhok. Sinabi ni Manager Kama na tuluyan nang naglaho ang lalaking may buhol sa buhok. Nagsimulang magduda si boss sa kanyang pandinig ngunit pinanatili pa rin niyang kalmado ang sarili at nagtanong kung nasaan na ang kargamento. Sinabi ni Carmen na binaligtad na nila ang bahay ng lalaking may buhol sa buhok ngunit wala talaga silang nakitang bakas ng kargamento. Sinabi niya na hindi ito mukhang gawa ng pulis, at hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Halos mabaliw na sa galit si boss, sumigaw siya at binigyan si Carmen ng 24 na oras. Kapag hindi bumalik ang kargamento sa itinakdang oras, direkta niyang isasama si Carmen sa impyerno. Sa ibang lugar, napanaginipan ni Cairo na binaril at napatay ang kanyang kuya. Nagising siya mula sa kama, at naiintindihan ni Ana sa tabi niya na mayroon na namang masamang panaginip. Mabilis siyang umalo sa kanya, huwag kang masyadong mag-isip, at wala na siyang antok. Kinuha ni Cairo ang kanyang gamit at nagtungo sa basement ng bahay sa labas ng bayan. Nang makita iyon ng lalaking may buhol sa buhok, nagmamadali siyang nagsabing kailangan niyang damumi.
Ayaw ni Cairo na madumihan niya ang kanyang pantalon kaya pinuputol niya ang tali na nagtatali sa kanya sa poste. Ginamit niya ang baril para takutin ito na magmadali. Samantala, patuloy na tinatanong ni Cairo ang lalaking may buhol sa buhok kung saan niya nakuha ang kwintas. Ngunit iginiit pa rin ng kabilang panig na hindi niya alam, tuluyan nang nawalan ng pasensya si Cairo. Muli niyang hinailan ng malakas at mahigpit na itinali ang lalaking may buhol sa buhok sa poste. Matagal nang nawawala ang pamangkin niya, hindi na talaga siya pwedeng magsayang pa ng oras. Sobrang nag-aalala siya kung ano na ang nangyari sa bata. Nang makita ng lalaking may buhol sa buhok na seryoso ang kilos ni Cairo, sinabi niyang nahanap niya ang kwintas sa pasilyo. Nang gusali, binanggit pa niya na may kinalaman ito sa isang babaeng nagngangalang Sofia. Anak siya ng isang Serbiano at mukhang nakikipag-date kay Hamra. Gayunpaman, hindi alam ni Cairo kung makakatulong ba ang impormasyong ito. Kaya kumuha siya ng isang piraso ng smoked sausage para sa lalaking may buhol sa buhok at sinabing, "Kung gusto mo pa, magbigay ka pa ng impormasyon." Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis nang hindi na lumingon. Kinabukasan, bumalik si Cairo sa bahay ngunit nakatanggap ng tawag mula sa boss. Diretsahang sinabi ng kabilang panig na hindi maganda ang kalagayan ng lungsod kamakailan. At may nawawalang mahalagang tauhan din niya. Nang marinig ito ni Cairo, naisip niyang isa itong pagkakataon kaya nagmadali siyang tumawag at inutusan ng boss na pumunta sa kanya. Pagkatapos ay pinagsama nila ang impormasyon at agad na naghanap ng tao sa Serbia upang itanong ang sitwasyon. Habang papunta, nalaman ng boss na wala pa ring anak si Cairo. Hindi ba nakakahiya ba na kutsain ka? Hindi ba't mas maganda kung mayroon akong magandang anak na babae? Narinig ito ni Cairo at nagalit. Tinanong niya ang boss kung gusto niyang mag-apply para sa pagreretiro para alagaan ang kanyang anak na babae. Ang kabilang panig ay talagang napukaw at napatawa. Sa gabi, ang dalawang tao ay sa wakas nakarating sa teritoryo ng mga Serbiano. Ang pinuno dito, si Obay, ay gustong malaman kung ligtas pa ba ang kargamento. Sinabi ng boss na normal ang lahat, pagkatapos ay binanggit niya na may mga nawawalang tao kamakailan. Nagmadaling sumingit si Cairo at sinabing nawawala na ang pamangkin niya ng ilang araw. May nagsabing may kakilala ang bata na si Sofia. Gusto niyang malaman kung may kinalaman ba ito sa kanya. Pagkarinig nito, biglang dinagan ni Obay si Cairo. Gusto pa nga niyang saksakin ito para magdugo. Gayunpaman, bago siya kumilos, nagpa siya si Obay na kumpirmahin muna sa kanyang anak. Tinawagan niya si Sofia at tinanong kung kilala nito si Hamra. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang dalaga, hindi. Hindi inaasahan ni Cairo ang sagot na ito at dali-dali siyang sumigaw. Nawawala si Hamra. Huli kaming magkasama. Nakipag-away ang bata sa ilang resista. Hindi ko inaasahan na talagang kilala ni Sofia si Hamra. Pero hindi niya lang ito inaamin, at hindi na rin ito pinansin ni Obay. Sinabi pa niya sa kanyang tauhan na sabihin ang lahat ng alam niya kay Cairo. Para matulungan siyang mahanap ang kanyang pamangkin mula sa bibig ng taong iyon. Nalaman ni Obay kay Cairo na hindi mapayapa ang West Garden kamakailan. Maraming resista ang gumagawa ng gulo. Ang pinuno nila ay si Anchor, isang baliw. Ang tauhang ito ay lalo pang madaldal kay Hamra. Anak ba siya ni Amir, noong huli siyang pumunta sa pagawaan ng boss. Pagkakita ko pa lang, kamukha na niya. Nang marinig ko na sumali ulit si Hamra sa gang, galit na tinanong ni Cairo ang boss, "Sinaktan mo ang pamilya ko. Hindi pa ba ako sapat na nagdusa? Namatay si Amir dahil sa away ng gang. Hindi ko kailanman mapapatawad ang gang na ito." Pagkatapos, pumunta ka sa opisina at nag-iingay. Naghahanap ng impormasyon tungkol kay Anchor. Naghanap ka buong gabi nang hindi natutulog. Nag-aalala si Ana at naghanap sa iyo, ngunit itinago ni Cairo ang lahat at walang sinabi. Sa ibang pangyayari, hindi talaga umamin si Cairo na siya ang nag-kidnap sa lalaking may kulot na buhok. Dahil dito, halos mabaliw na ang boss dahil sa usapin ng kargamento. Nakaraan na ang 24 na oras ngunit wala pa ring nakukuha si Carmen. Naiinis din siya at sinabing parang naglaho na lang ang lalaking may kulot na buhok. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Habang naiisip ito ng boss, lalo siyang nagagalit. Noong una, malinaw na inutusan niya si Carmen na ingatan ang kargamento. Ngunit nagdahilan pa ito ng abalang pampamilya at ipinasa sa iba. Mukha siyang ganoon kadaling kausapin. Bakit siya nagalit at hinugot ang baril? Itinutok sa baba ni Carmen. Hinihiling na sabihin ng kabilang panig ang katotohanan. Carmen, natatakot umamin na natulog siya sa babae noon. Kaya naantala ang pangunahing bagay. Pagkatapos makinig ng boss ay agad siyang sinuntok sa ulo.
Pagkatapos ay itinulak niya ang kalaban sa lupa at patuloy na sinuntok hanggang sa damyugo ang mukha bago siya tumigil. Pagkatapos ay tumingin ang boss sa kanyang mga tauhan sa tabi. Sinabi na ang mahalaga ay hanapin ang taong magbibigay sa kanya. Sa gabi, nagpunta ang pulisya kay Cairo at nagpakita ng larawan ng lalaking may buhol sa buhok. Sinabi nila na si Hamra ay nasa bahay ng taong ito bago siya nawala. Gusto niyang malaman kung kilala ni Cairo ang lalaking may buhol sa buhok. Siyempre hindi umamin si Cairo. Kaya nagsinungaling siya na hindi niya ito kilala. Pagkatapos ilihis ang atensyon ng pulisya, agad na nagmaneho si Cairo papunta sa bahay na kahoy para hanapin ang lalaking may buhol sa buhok. Pumasok siya at agad na nagbigay ng ilang malalakas na suntok, at tinanong ang kabilang panig kung bakit niya itinatago ang impormasyon tungkol kay Hamra. Ang lalaking may buhol sa buhok ay natakot sa pananakit kaya napilitan siyang aminin na talagang pumunta si Hamra sa bahay niya. Noong gabing iyon, abala sila sa pag-iimpake ng mga mainit na kalakal. Ngunit hindi sapat ang mga bag kaya inutusan nila si Hamra na lumabas at bumili pa. Ngunit kung umalis siya ay hindi na babalik sa Cairo para tanungin ang tungkol sa kwintas, paano na? Sinabi ng kabilang panig na hiniram lang niya, ngunit ang sinabing ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Dahil ang kwintas ay mana ni Amir, kaya't binugbog niya. Ito ng todo. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Cairo ang dugo sa kanyang kamay. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay at agad na nagmaneho patungo sa isa pang maliit na bahay na kahoy. Nang makita siya ni Sunny, nagreklamo ito ng walang tigil, sinabing isang buwan na siyang nasa masamang lugar na ito. Nagsawa na siya at hindi na alam ang gagawin. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Cairo at sinabi sa kabilang panig na nahihirapan siya. Sana matulungan ni Sunny na mahanap si Anchor. Naiisip ni Sunny na nakakatawa ito, isang buwan siyang nagdusa, para lang makalabas sa gang at umuwi para alagaan ang mga anak niya. Paano siya mapapahamak ulit, sa gulo ng mga gang, pero si Cairo ay tuluyan nang nababaliw sa oras na ito. Sumigaw siya at inutusan si Sunny na ibigay agad ang address ni Anchor. Kung hindi, huwag na siyang umasang makakakain pa ng merienda sa gabi. Nag-iisa si Cairo na pumunta sa harap ng isang maliit na bahay. Plano niyang pasukin ito ng palihim dala ang baril, ngunit hindi niya inaasahang biglang inatake at nawalan ng malay. Nang pagmulat niya ulit, nakita niya sa tabi niya ang ulo ng baboy. Ang mga tauhan ni Anchor ay inutusan siyang maging tapat at tanungin kung ano ang ginagawa niya rito ng palihim. Nagmadaling sinabi ni Cairo na hinahanap niya ang pamangkin. Alam ng mga tauhan ni Anchor na si Hamra ang tinutukoy niya. Agad silang tumawa at sinabing hindi nila inaasahan na maakit nila siya. Pagkatapos, sinuntok at sinipa nila si Cairo ng paulit-ulit hanggang sa hindi na ito makakita ng direksyon. Pagkatapos, kinuha ni Anchor ang palakol at tinanong kung sino ang nagpadala kay Cairo. Pagkasabi nito, dumating na ang boss kasama ang mga tao niya. Nang makita ni Anchor na hindi marami ang kasama nito, hindi siya natakot at humakbang palapit. Hindi ko inaasahan na kukuha siya ng granada. Ngayon, maaari na tayong mag-usap ng maayos. Sinabi niya na gusto lang niya si Cairo pagkatapos nilang mailagay ng maayos ang tao sa sasakyan. Ngunit hindi siya tumupad sa pangako at inihagis ang granada patungo kay Anchor. Pagkatapos, dinala ng boss si Cairo pauwi bago bumaba ng sasakyan. Sa wakas ay sinabi ni Cairo ang lokasyon ng lalaking may buhol sa buhok. Paglipat ng eksena, nakita ng boss ang lalaking may buhol sa buhok na may pasa at namumutlang mukha. Mukhang nawawala sa sarili ang kausap at tinanong kung maaari na ba siyang umuwi. Ang pinakakagyat na nakikita ng boss ay kailangan niyang sabihin kung nasaan ang mga kalakal. Ang lalaking may buhol sa buhok ay nagsabing dumating ang mga pulis kaya itinago niya ang mga kalakal. Agad na huminga ng maluwag ang boss at sinabihan ang kabilang partido na dalhin siya para kunin ang mga kalakal. Pumasok sila sa isang bodega at kinuha ang bag na naglalaman ng mga kalakal mula sa loob ng aparador. Binuksan at sinuri upang kumpirmahin na walang problema. Sa wakas ay ngumiti ang boss, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita. Mabuti na lang at hindi nila kailangang makipaglaban sa mga Serbiano. Sa ibang pangyayari, hindi pa rin mahanap ni Cairo ang kanyang pamangkin. Tinawagan niya ang boss para pagtawanan ang mukha nito nang maghagis ito ng granada para iligtas ang tao. Nagbiruan silang dalawa na parang noong bata pa sila. Ano ba talaga ang nangyari noon? Ang pagkamatay ba ng kuya ni Cairo ay may kinalaman talaga sa boss noon. Gusto ng boss na turuan ang mga hindi sumusunod sa patakaran ng grupo. Kaya anabangan niya ang mga ito sa daan ng tiyak na dadaanan nila. Nang makita niya ang target, agad na sumugod si Cairo para unahan sila.
Nakita ito ni Amir kaya sinabihan niya ang kapatid na tumakas agad pagkatapos nilang makipaglaban. Hindi ko inaasahan na ang binaril ay may dalang baril, walang sinabi at binaril si Amir hanggang mamatay. Nang makita iyon ng boss, agad siyang nagbunot ng baril para ipaghiganti si Amir. Ngunit kahit gawin niya iyon, hindi na maibabalik si Amir. Pagkatapos, dala ni Cairo ang galit sa kanyang puso at umalis sa grupo. Palit ng eksena, nag-schedule ng pagkikita ang boss sa mga Serbiano, ngunit hindi sumisipot ang kabilang panig. Nang naiinis na ang buong grupo ng gang, may humantong sasakyan sa malapit. Mabilis na kumilos ang boss at nagpaputok ng walang habas patungo sa sasakyan. Pagkatapos itaboy ang kalaban, mabilis niyang dinala pabalik ang sugatang tauhan para gamutin. Alam niyang lahat ay gawa ng mga Serbiano, at nanumpa siyang magbabayad ng mahal ang kabilang panig. Sa ibang lugar, nakatanggap si Cairo ng banta. Ang mensahe ay mamamatay si Hamra pagdating ng hating gabi. Ito ay walang katuturan, kanid na pang tao ng walang kondisyon. Walang pagkakataong makipagnegosasyon, hindi ba't para lamang ito sa isang panig na pagdeklara ng kamatayan ni Hamra. Dahil dito, labis na nabahala si Cairo, agad siyang tumawag para humingi ng tulong. Sa kanyang nakatataas, umaasang agad na iimbestigahan ng isang numero ng telepono. Pagkatapos ng tawag, si Cairo ay labis na kinabahan. Hindi niya sinasadyang naalala ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Posible bang may kinalaman ito sa pagkakakulong ni Hamra? Hindi nagtagal, nahanap ng kanyang superior ang numero ng telepono na ibinigay ni Cairo, na pag-aari ng 3 tindahan. Sinuri nila ang mga security camera ngunit walang nakita. Dahil hindi nila alam kung ano ang hahanapin, si Cairo ay labis na nabahala. Habang lumilipas ang bawat minuto at segundo, napilitan siyang tawagan ng boss para humingi ng tulong. Ang boss ay handa nang makipaglaban sa mga Serbiano. Nang marinig niyang kailangan ni Cairo ng tulong ay binago niya ang ruta ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Cairo na nakasuot ng bulletproof vest ang kausap niya, napansin niya ang kakaiba at nagtanong agad kung ano ang nangyayari. Sinabi ng boss na huwag na siyang magsayang ng salita at sabihin na lang kung ano ang kailangan niyang tulong. Gayunpaman, uminit din ang ulo ni Cairo. Tinatanong niya ang kausap kung hindi ba ito napapagod sa pamumuhay na laging may takot. Nang makita ng boss ang ganoong reaksyon, nagalit din siya. Sumigaw siya na ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsuot ng bulletproof vest ngayon ay dahil si Cairo ang kumuha sa buhok na iyon kaya nagkagulo ang buong grupo. Hindi rin nagpatalo si Cairo at binalikan ang lumang usapan. Noong gabing iyon 10 taon na ang nakalipas na wala ko ang aking tunay na kapatid. Sa gabing iyon nawala ko ang 2 kong kapatid. Pagkasabi nito ay pinakalma ng boss ang kanyang galit. Tinanong niya kung nasaan na si Hamra habang nakatingin sa ilalim ng tulay. Kung saan sila madalas maglaro noong bata pa sila habang nakatitig siya. Biglang kumuha ng baril si Cairo at binaril siya sa ulo. Pagkatapos niyang kumuha ng litrato para isumite, hindi lang nakatanggap ng anonymous na mensahe si Cairo, kundi pati na rin ng audio recording ng pamangkin ni Hamra na umiiyak at nagmamakaawang iligtas siya. Basta patayin lang ang boss, maliligtas ang bata. Sinunod ito ni Cairo at agad na nakipag-ugnayan sa kabilang panig, hinihinging palayain agad ang bata. Sinabi naman ng kabilang panig na pumunta siya sa address na ipinadala nila. Ngunit nang makita ni Cairo ang address, siya ay lubos na naguluhan. Iyon pala ay ang bahay ng tiyahin niyang si Fang. Maingat siyang lumapit sa pintuan ng bahay ni tiyahin Fang at itinulak ito para pumasok. Nagmadali siyang nagtanong kung ano ang nangyayari, hindi ba't magkaibigan na ang 2 pamilya sa loob ng maraming taon. Hindi sumagot si Tia Fang kundi nagtanong pabalik kung nararamdaman ba niya ang sakit ko. Ang taong nagpaputok at pumatay kay Amir noon, na pagkatapos ay binaril at pinatay ng kuya ay anak pala ni Tia Fang. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ni Tia Fang na binitawan na niya ang paghihiganti. Ngunit sa katotohanan ay palagi siyang naghahanap ng paraan para maghiganti kay Cairo na puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Galit na galit siyang naghanap kay Hamra sa lahat ng lugar ngunit hinanap niya ang bawat sulok. Ngunit hindi pa rin nakita ang bata. Tinanong niya si Tia Fang kung saan niya ito itinago. Habang nagsasalita ay lumuhad siya at walang tigil na nagmakaawa kay Cairo na sabihing lahat ng pagkakamali ay sa kanya. Hindi ko na talaga kayang mawala si Hamra. Sa totoo lang, alam ni Tita Fang na mabait na bata si Hamra. Madalas siyang kusang tumutulong sa akin sa gawaing bahay, kaya hindi ko talaga sasaktan si Hamra. Sa halip na itago ang bata sa ilalim ng sofa, nagmadaling lumapit si Cairo at binaligtad ang sofa. Patuloy siyang sumisigaw,
Sinasabihan ang pamangkin na magising, ngunit bago pa man makatugon si Hamura, tinurukan siya ni Tita Fang ng isang misteryosong gamot mula sa likuran. Isang segundo bago mawala ang malay ni Cairo, isang grupo ng mga pulis na may dalang baril ang pumasok at pinabagsak si Tita Fang. Pumunta sila rito dahil nang suriin nila ang CCTV footage ng convenience store. Nakita nila si Tita Fang, na nakausap nila dati, na may kainahinalang kilos. Kaya nagmadali siyang pumunta para tingnan ang sitwasyon. Pagkatapos ay dinala si Cairo sa emergency room, lumipat ang eksena. Ilang araw ang lumipas, nag-organisa ang lahat ng libing para sa boss. Napansin ni Hamura ang isang sasakyan sa malayo, kaya tinanong niya kung sino ang nasa loob. Sumagot si Cairo na iyon ay mga kapatid ng boss mula sa ibang bansa. Malinaw na hindi dito magtatapos ang lahat. Hindi lang iyon, tinitigan din ng lalaking may buhol na buhok si Cairo nang may matinding galit. Nagtatapos dito ang pelikula, ang huling wakas ng pelikula. Talagang nakakabingi, pinatay talaga ng bida ang matalik niyang kaibigan. Kung sasabihin nating napilitan lang siyang pumili sa dalawa, naiintindihan ko pa. Ngunit kung isang litrato lang ang kailangan, bakit hindi siya nagbigay ng paraan para makatakas ang matalik niyang kaibigan? Basta't binaril lang sa mga bahaging hindi nakamamatay. Baka sakaling mailigtas pa sa ospital. Hindi ba't muntik na rin siyang mamatay kanina? At nailigtas pa, kahit alam niyang hindi matatapos ang kanilang hidwaan. Ngunit mahirap talagang hindi magalit sa sitwasyong ito. Ano sa tingin mo? Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. At ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Nagtatapos na ang kwento natin ngayon, salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.